Hello guys, welcome to Tix of Report Tech. So here we are again guys, for today meron tayo po repair ng isang RX 6700 guys. Ito yung quick guys na XFX, okay? So try natin i-test guys, ang complaint ng customer dito no, power daw. Yun yung sinabi niya na sa akin through text. So try natin i-check kasi nag-check ako na resistance sa PCIe sa 3.3 at yung kanyang external 8-pin na dalawa. So wala naman ako nakitang shorted. So safe tayong i-test guys. Try natin i-test. Okay, power on. Umikot naman. So, hindi naman siya shorted, no? Pero wala siyang display. Kung makikita nyo, nagbibip siya, no? Okay. So, wala siyang display, guys. Pero nagbibip siya. Possible nito, guys, hindi siya nadidetect. Okay. Hindi siya nadidetect. Okay? Let's go guys, try natin i-check. Okay? Let's go, samahan niyo ako. Okay guys, try natin i-test. Gawa ng wala talaga siyang display. Pero umikot yung fan. May power naman siya. So, pero sabi ng customer, may sometimes may umikot yung fan, sometimes naman hindi pag power on ng PC. Okay? Try natin i-open guys, then check natin physically, okay? Okay guys, hindi pa na bubuksan since siguro ito, hindi ko alam kung ito pa talaga yung warranty niya. Ayan. So ako pa lang mag-first blood nito guys. Okay, open natin. Guys, welcome back. So naglinis na tayo. So makikita nyo, as you can see, malinis na siya. Okay, resistance checking tayo guys. Diagnose na tayo. Okay, tagal-tagal akong di nag-video guys. Okay, ang default ng ating resistance ay 0.6. Okay, maganda. So check tayo guys. Yung ating 1.8 2.5 something kilo ohms. Okay, good. 0.75 volts. Okay, 20 mataas at 0.26 point something ohms. Okay, very good. Okay, yung ating 5 volts napakaliit. At least nasa kilo ohms. Okay, hindi siya stable pero yun. At least nasa 5 point something. Ba't hindi siya stable? Ayun. 20, 19, 12, 10, 9 point something, 9 point something kilo ohms. Okay, at least nasa kilo ohms, di ba? Ito yung ating 9 volts. Itong nasa taas 9 volts yan guys. So at least nasa 10 or something. Ayun, 29.1 ohms. Napakataas na reading. Okay, 12 volts natin. Of course nasa kilo ohms to kasi wala naman tong shorted eh. Okay, 20 or 19, 16, 15 going down, at least nasa kilo ohms. 9. Okay, at least nasa kilo ohms. Okay, 3 point something to 3.8, 3.9 going up kilo ohms. Okay, yung ating 12 volts dito sa ating PCIe, at least nasa kilo ohms ulit. So 5 point something kilo ohms. Okay, 3.3 natin, 1.8 kilo ohms. Good. So wala tayong problema. Check natin yung ating okay, taas naman. 28, 19, 37.
1.3, 1.2, 1.2 ohms, 1.2 ohms. So, isa lang check natin dyan, kaliwat kanan. Kasi pare-pareho na reading yun pataas. 2.1. Taas ah. At least hindi shorted yung ating GPU. 2.1 saka 1.8. Okay. So, okay. Yun. Wala tayong shorted eh. Okay naman yung resistance niya. Okay. Try natin guys mag voltage checking. Try natin mag voltage checking guys. Mahirap ikabit. Isang mabilis lang na voltage checking tayo. Okay. Just to be confirmed na kompleto yung ating voltage, enough na sa akin yun. Okay, meron tayong 1.8, 0.9, 9 volts. Okay, meron tayo ditong 9.9 sa ating external power. Then meron tayong 5 volt. Okay, of course. Kompleto naman yung voltage natin. Patayin na natin. Ito, check natin to kung ano to. Hindi natin to na-check. Ito ay so 9 volts, 12 volts to 9.7. Okay, sa power phase natin, tingnan natin. Power phase. Meron tayong 9 volts. 9 volts, 9 volts. Okay. 9 volts. Okay. So, okay. So far, meron naman lahat, no? Kompleto yung voltage natin. So, how it comes in, hindi siya nag-display. Okay? So, gawin natin, guys. Ganito gawin natin. Try natin i-replace yung bias niya, okay? Ito yung bias niya. Try natin i-replace. So, may switch siya dito. Ibig sabihin, dual bias to. Try natin i-replace yung bias niya, guys, okay? Mag-isolate tayo. So, meron tayo ditong switch. Ito ay isang dito papuntang silence, dito sa kabila papuntang OC. So, ang gagawin natin, isolate tayo guys kung pareho bang may problema yung ating BIOS. Okay? Power on natin. Okay. Pinower on na po natin. Pasensya na, isang kamay lang kasi hawak ko. So, yan. So, wala tayong display. No signal. Okay. So, okay. Balik tayo. Dito tayo sa kabilang side. Sa silence, switch natin. Power on. So, hinawakan ko, inalalayan ko kasi wala tayong bracket dito. Tinanggal ko kasi. Okay. Okay guys, so wala tayong display pa rin. No signal pa rin siya. No signal. Okay, try natin i-off guys. So, yung dalawang BIOS natin ay may problem. Pwedeng na-corrupt siya or something na nagkaroon na static, kaya na-corrupt yung firmware natin. So, kailangan natin gawin guys, try natin i-replace yung firmware ng ating GPU. So, dun muna yung first step natin para mag-come up tayo sa ibang, baka mamaya mayroong nagda-drop dyan na component na sa first initialize ng power on natin, okay, then after nun mga seconds lang magda-drop. Okay? Okay. I-plus tayo ng BIOS guys. Ito yung ating BIOS chip. Ang ginagamit kong programmer is RT80009F serial programmer. Ito.
Okay, so makikita natin ito, di ba? Nakikita niyo ba? So yan. Then after nan, dahil automatic na to, yung iba kasi kailangan pang i-erase, tapos verified din writing, tayo i-write na natin kagad. Okay? Write na natin. Yan. Matik yan. So yun. Sabi dito, erase successful, start writing, writing successful, verification successful. Okay, then try natin i-verify pa isa. Click natin itong verify. Just to make it sure na wala tayong problema sa poor contact communication niya at sa pag-program. Okay yan. Okay, so okay. Try natin na ngayon i-check. Click natin tong buffer. Okay. So, ito yung laman niya. So, ito yung riniprogram natin sa loob. So, yan. So, try natin. Sometimes kasi hindi nadadala kagad sa isang BIOS software na dinownload natin from online. Yan. So, kaya kailangan natin mag-try ulit ng iba. Mag-download tayo ulit. Okay? Okay. Try natin, kapit natin. Dalawa yung BIOS natin, kaya dalawa din ang i-reprogram natin. Okay? Pero ang gagawin natin na one by one, yung isang BIOS muna papalitan natin. Then, pag hindi pa rin gumana, yung isang BIOS naman ulit natin i-reprogram. Okay? Kasi dual BIOS yan eh. Okay guys, welcome back. Nag-replace tayo ng BIOS. So, nandito na tayo guys, magtitest na tayo. Okay? So, power on. Na-replace na natin yung BIOS nyo guys, using yung ating reprogrammer na RTH09F series. Mag-display pa kaya siya. Yun! Mag-display na guys. Mag-display na siya. So, yun. So, ang nangyari dito guys, re-replace ko yung BIOS na dalawa, kasi dalawa yan eh, silent saka OSI. So, madalas kasi, yung OSI, yun yung default niya. So, nag-switch ako sa OSI papunta rito. Yung silent niya, hindi ko nagagamitin yun. Pero tinaray ko parang i-replace yung dalawa. Kasi yung magiging cost niyan guys, pwedeng pag switch ko dito, minsan gagana, minsan hindi. Minsan gagana, minsan hindi. Kasi, ang problema nun, nagkakaroon ng conflict yung BIOS. Kasi pareho silang mag-same yung firmware nila eh. Kaya nagkakaroon ng conflict. Kaya usually, ang ina-advise ko na lang sa owner, wag nang i-switch. Diyan na lang tayo lagi sa OSI. At least, nagdi-display, di ba? Kasi, yun naman yung yun naman talaga yung goal. Mag-display na siya at magamit. Dapat maging stable. Okay? Okay. Assemblein lang natin guys. Okay? Then, test natin with Windows. Okay, saka stress test. Okay. See you later po. Okay guys, tinest na rin natin siya sa Panmark. Ayan. So, para malis yung doubt ko. So, at least test natin siya mga 5 minutes. At least 5 minutes minimum. Kasi kung may problem naman yan, 2 minutes, 3 minutes pa lang ibigay na yan. So, ayan guys. Bilis ng ikot ng pan. Nagsisynchronize din yung pan niya according dun sa temperature. Okay? Okay guys. More than 10 minutes na tayo. So, 12 minutes na po. Magta 13 minutes na po tinetest natin. Stable lang yung ating temperature na sa 64. Yung ating temperature guys. So, bumababa ng 63. So, yan lang siya. Stay put lang siya dyan. Bago kasi yung ating thermal pad saka thermal paste. Kaya maganda yung temperature. Yung cooling system niya ngayon maganda. 63, 64, 63, 64 lang. So, yan guys. Okay na yan. So, for me, pumasa na yun sa test guys. Ito naman po yung GPU natin. So, chinecheck ko rin yung RPM ng fan kung nagsisynchronize dun sa temperature na kung bibilis ba siya o hindi. So, bumibilis yung temperature niya once na namimit niya na yung 60 Celsius na temperature yan. Hindi rin masyadong maingay pero maganda, smooth lang ikot ng fan. Okay. So that's it guys. Thank you for watching. Thank you po again. God bless.